Yo, what's up sa inyo mga kumpadre? So yun, panibagong video tayo ngayong araw. So yun, kung nakikita nyo ay naisipan ko lang magluto itong isda na to. Tilapia na inihaw sa foil. At yung yan ay nakikita nyo yung muusok-usok pa. Napakasarap niyan mga pare ko. So bali ito nga pala, inihaw ko lang to or niluto ko lang to sa oven. At dyan papakita ko sa inyo yung mga ingredients na ginamit ko to. Mga napakasimple lang na mauuha lang natin dyan sa tabi-tabi. So bago natin simulan to, pakipollow mo muna ako. Follow nyo rin ako sa Facebook page natin at Facebook. So ano pang hinihintay natin? Tara, simulan natin to. So yan nga pala yung paraphernalia yung ating gagamitin. So at meron tayo dyang kamatis. Meron din tayong dyang sibuyas, kalamansi. So at yun dito, naghiwa lang ako ng sibuyas. So hiniwa ko lang sa gitna yan para mas mabilis natin mabalatan yan. Habang tumatagal ay napakasakit sa mata niya. Sibuyas lang ang makakapagpaiyak sa atin. At yan, gagayatin lang natin yan ng maliliit para mailagay natin dito sa food processor natin na di manual. At yun nga, dyan naghiwa na rin ako ng kamatis dyan. O yung bali 3 kamatis yung ginamit natin dyan. Na siya rin ilalagay natin dun sa food processor natin kasama yung mga sibuyas. Samahan na rin natin ng luyan layot. Lalagay din natin yan dun sa food processor. Paghahalu-haluin lang natin yun. Na yan na. Tadam. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, ang ating food processor ay di manual. So ayan, pinorward ko na lang. Lagay din tayo ng 3 pirasong kalamansi para medyo matanggal lang kaunti ang langsa ng ating isda. Siyempre, maglalagay din tayo dyan ng mga kaunting pampalasa. Magic sarap, naglagay din tayo nyan. 2 pirasong paminta. Naglagay din tayo dyan ng 1 kalahating kutsarang asukal. May kasamang langgam. Siyempre, naglagay din tayo dyan ng oyster sauce. So at yun, hahaluin lang natin ang hahaluin yan. Haluin lang natin ang haluin and then ikaw na bahala magdagdag. Tansyahin mo na lang yung timplada mo kung saan ka masaya. Then, ayan na. Yan ay tsura niyan. So at yun dito, nilatag ko na rin ang ating paraphernalia. So ayan na rin yung ating isdang gagamitin na ilalagay dyan para sa oil na yan. So yan sa punto nga niyan, nilalagay ko na lahat yan dyan sa loob. So bali hiniwaan ko pa yan dyan sa loob yung isda na yan dyan sa may bandang gitna para manuot dun sa pinakaloob mismo, para manuot din sa mga laman-laman niya. Yan, nilagyan ko rin yan dyan sa may bandang ulo niya, yung parte na lalagyan ng hasang para naman mas masarap talaga. Then after nyan, lalagyan ko din yan dyan sa may pinakaibabaw niyan. So makikita nyo yan kung anong itsura niyan mamaya. At yan, binabalot na natin. So dapat mas maganda yung pagkakabalot, dapat walang singaw para yung pinakasabaw niya hindi lalabas mamaya. So at yun na nga, ayan na yung pagkakabalot natin, yan na yung itsura niyan. Yan, isasalang lang natin yan dyan sa oven, kukurutin lang natin yan ng pinong-pino. Ayan o, kagaya ng aking ginawa. Yun, ito na nga, tapos na, naluto na natin yan. So yan, bubuksan na natin yan dyan, napakasarap niyan, may uusok-usok pa yan dyan. So ang sarap niyan isabay sa mainit na kanin. Ayan o, makikita nyo, shit, napakasarap. So itong ginawa natin, pwede pang tanpuluts, pwede din ito pang ulam. At yan nga yung sinasabi ko kanina, kung nakikita nyo yung mga sabaw-sabaw na yan, yan yung napakasarap dyan. Pwede nyo isabaw sa kanin. Yan yung sinasabi ko kanina na dapat pagka sinara nyo yung foil, walang butas. Dapat saradong-sarado. Para pati yung katas na yan, pwede nyo na isabaw sa kanin. So yan, hindi nyo na kailangan gawa ng sausawan yan. Pero depende pa rin sa iyo yan kung anong trip mo. At yan, sinamahan ko na rin ng sinabawang gulay yan, okra tsaka talbos ng kamote lang yan. Para naman healthy living legend tayo. Umabot ka dito sa part na to, maraming salamat. So follow nyo na lang din ako, Edward C. Peace out!